na mahal ka niya. Amen? So, bago tayo makinig ng salita ng Panginoon, let us close our eyes and let us welcome the holy presence of the Lord in our midst. Hallelujah, Lord God. We honor you, Lord. We bless you, Lord God. We magnify your holy name, Lord Jesus. We glorify your name, Panginoon. Dakilang Ama, dakilang Diyos, naririto kami ngayon sa inyo pong harapan. Nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, Panginoon, knowing and accepting, O God, that apart from you, Lord, we are nothing, Panginoon. Lord, kailangan ka namin at kailangan namin ang tulong na nagmumula sa iyo. Sa mga oras na ito, Lord, let your blood wash us clean, Panginoon. Let your blood, Lord, sanctify us and purify us, Lord, from the crown of our head down to the soles of our feet, Lord God. And Lord, today, Panginoon, Lord God, as we hear your words, oh God, Lord, open our spiritual eyes, open our spiritual ears, Lord God, open our hearts and our mind, oh God, that we could hear you, that we could see you, Lord God, that we could, Panginoon, Lord God, receive the things, Panginoon, that you have prepared and in store for us today, Lord God. Lord, gawin mo kaming matabang lupa, Panginoon, ng bawat salita mo na aming mapapakinggan. Hindi lang ito mananatili sa aming pandinig, kundi, Lord, ito ay may sasabuhay namin. Ito ay magagawa namin, Panginoon, dahil ito ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, Lord God. And Holy Spirit, we welcome you in this place. Move on your own special way upon our lives, oh God, and be our unseen teacher today, Panginoon, oh God. And Lord God, anoint your words, Lord. Let your word be a rhema word, a living word, a powerful word na mayroong malaking magagawa sa buhay ng bawat isa sa amin, oh God. Lord, we submit unto your power and authority, Lord God. And Lord, walang ibang maitataas, walang ibang mapaparangalan, walang ibang mapaglilingkuran sa aming mga buhay, kundi ikaw lang, Panginoon, oh God. Lord, thank you, Lord Jesus. Today, Lord, this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it, Lord God. Lord God, we expect for more of you, Lord God. We expect, Lord God, that, Panginoon, na meron kang malaking gagawin sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, we honor you, Lord. Let our name bring glory to your name, Lord Jesus. And Lord, I declare today, Panginoon, in this church, Lord God, let this church be an open heaven, Lord God. An open heaven, Lord God, Panginoon, na mag-a-ascend and descend, Lord God. Your angels, Lord, with the gifts, Lord, that comes from you, Lord God. Let this place be your sanctuary, Panginoon. Let this place be your dwelling place, Lord God, Panginoon, oh God. Lord, manifest your glory upon this place. Manifest, Lord God, your anointing, your power, Lord God, your salvation, Lord, your revival upon this place, Lord God. Lord, we thank you, Panginoon. We honor you, Lord Jesus. We thank you, Lord God, for your great love upon each and every one of us, Panginoon. And thank you, Lord, because I know you are here today, Panginoon. Moving, Lord God, touching our hearts, Lord God. We honor you, Lord, and we bless you, Lord God. We love you, Abba Father. We love you, Lord Jesus. We love you, blessed Holy Spirit. Move on your own special way upon our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Tunay nga na mahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Amen? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi isang aksidente bakit naririto ka ngayon, kapatid. Hindi isang aksidente bakit ka napunta sa lugar na ito, kundi merong malaking purpose ang Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Bakit tayo naririto ngayon? Amen? At gusto ng Lord na ma-fulfill yung purpose na yon sa buhay natin. Amen? Magandang umaga po sa atin pong lahat. Nagpapasalamat po ako una sa Panginoon for this wonderful privilege and opportunity na pinagkatiwala niya sa akin na makatayo po sa inyo pong harapan ngayon. Iniisip nga po namin kanina pagpunta namin dito, 5 years ago na yata yon, yung time na pinag-pray namin yung lupa na to. Kasama ko yung spiritual mother ko at yung iba pa po namin mga kasama.
na pinag-pray namin yung church na ito at masaya po kami na makita yung sagot sa mga panalangin natin. Amen? Indeed, God is an answering God to all our prayers. Amen? So ngayong oras na ito, nagpapasalamat din ako kay Pastor Christian, kay Ninang Nimpa sa pag-invite nila sa amin na makarating sa lugar na ito. Amen? So, ngayong umaga po ito, handa na ba kayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Amen. Kung handa na kayong makinig, bigyan nga po natin ng napakalakas na papuri pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Amen. So, ngayong umaga po ito, papamagatan ko ang salita ng Panginoon ay binigay ng Lord sa akin na i-share sa inyo sa umaga po ito, na obedience is an act of worship to God. Yung pagsunod daw natin sa Panginoon, ito yung action ng pag-worship natin sa Panginoon. Amen? Sabi doon sa Luke chapter 6 verse 46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Bakit daw natin tinatawag ang Panginoon ng Panginoon, Panginoon, at di naman natin ginagawa ang mga inuutos niya sa atin? Tunay nga na kilala tayo ng Panginoon. Amen? At alam niya kung tayo ay totohanang sumusunod sa Kanya o hindi. Tunay nga na ang salitang obedience o obey the Lord ay paulit-ulit na nating nababasa sa Bible at naririnig ang mga nagsishare ng Word of God. Pero, bakit ito paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa atin? Kasi minsan o kadalasan, lagi nating nakakaligtaan o binabaliwala lang na siyang pinaka-importante sa lahat ang sumunod sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, napakahalaga na tayo ay sumunod sa Diyos. Napakahalaga po na ang bawat isa sa atin ay sumunod sa Panginoon. Amen? Sino dito yung mga magulang na? Yung mga nanay na, yung mga magulang na. Amen? O kaya kahit tayo na mga kabataan, anong nararamdaman po ninyo kapag kunwari tinawag nyo yung anak nyo o sinabihan nyo yung anak nyo na, anak, bumili ka nga ng sibuyas doon sa tindahan at hindi po kayo pinakinggan at hindi kayo binaliwala kayo ng anak ninyo o kaya hindi pinakinggan or hindi kayo pinansin ng anak ninyo, ano pong mararamdaman ninyo? Sa mga nanay po, although kahit yung mga kabataan, ano daw? Masakit, di ba? Minsan nalulungkot ka. Di ba? Anong nararamdaman pa kapag hindi sinunod yung sinasabi ninyo? Di ba? Meron kang lungkot dun sa puso mo. Minsan yung mga nanay nagagalit. Di ba? Pinagsasabihan yung mga anak nila na, bakit hindi ka pa sumusunod? Di ba? Nagagalit yung mga nanay dahil hindi nakikinig yung mga anak. So, ano yung nararamdaman natin kapag hindi tayo pinapansin? Alam niyo po, kapag inuutusan tayo ng Panginoon, na gawin mo ito anak, sundin mo ito, gusto ng Lord mag-obey tayo kaagad. Amen. Gusto ng Panginoon na gawin natin kaagad anuman yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Yung simple lang na pagsabi sa atin ng Panginoon, anak ko, sumunod ka sa akin. Anak ko, gawin mo ito. Anak ko, gusto kitang makausap o makaliig. Pero alam niyo po, yung simple na ganon na sinasabi ng Panginoon, minsan ano yung sagot natin? Di ba sinasabi natin sa Lord, Lord, pwede bang mamaya na lang kasi napagod ako eh. Pumunta ka na doon sa church, anak, magsimba ka na kasi gusto kitang makausap. Di ba minsan anong sagot natin? Ay, napagod kasi ako sa trabaho, Lord. O kaya, sasabihin natin, ay, tinatamad kasi ako, Lord. Yun yung minsan nating sagot. Ano po kayang nararamdaman ng Panginoon? Every time na hinihindaan natin siya. Kung ano yung sakit na nararamdaman mo pag hindi ka pinapansin ng tao. Doon sa sinasabi mo, doon sa inuutos mo, ganun din yung sakit na nararamdaman ng Panginoon. Amen? Gusto ng Lord, gusto ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Amen? Sa tingin natin, mga kapatid, ano kaya yung nararamdaman ng Lord every time na ginaganon natin siya? Masayang-masaya kaya siya? Di ba hindi? Hindi po. Kapag ganun yung response
natin, nalulungkot doon ang Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid na yung pag-uutos sa atin ng Lord, na anak, gawin mo ito, lambing yun ng Panginoon sa atin. Kasi gusto ng Lord maramdaman niya sa iyo at sa akin na mahal mo siya. Mapapakita natin sa Panginoon na mahal natin siya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Hindi lang yun sa pagsabi mo, Lord, mahal na mahal kita, pero wala ka namang ginagawa. Kailangan mapakita natin sa Panginoon na mahal natin siya sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Di ba sa mga magulang natin? Di ba mapapakita natin sa mga magulang natin o kahit sa isang tao na mahal natin siya kapag sinusunod natin yung pinapagawa niya or sinasabi niya sa atin. Yung mga magulang natin, ngayon maraming mga kabataan dito. Ang mga magulang natin kapag nagsabi sila, anak, mag-aral kang mabuti. Sa tingin nyo, para yung sa mga nanay at mga tatay ninyo kapag ginawa ninyo yung mag-aral kayong mabuti, di ba hindi? Sinasabi yun ng mga magulang nyo para yun sa ikabubuti ninyo. Para yun sa maging successful kayo pagdating ng panahon. Na sinasabi yun ng mga magulang natin kasi gusto nila na magtagumpay tayo. Gusto nila na makamit natin anuman yung mga pangarap natin. So ganun din sa Panginoon. Inuutos yun ng Lord sa atin, anak, manalangin ka. Anak, mag-worship ka sa akin. Anak, basahin mo ang aking mga salita. Sinasabi yun ng Panginoon kasi gusto ng Lord magtagumpay ka. Gusto ng Panginoon na magamit niya ang buhay mong mightily para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kanyang karangalan. Amen? Amen. Alam niyo po, sa pag-ube, alam niyo po, lahat ng meron tayo, ang buhay na meron tayo, ang lakas na meron tayo, ang pamilya na meron tayo, ang trabaho na meron tayo, ang lahat ng kayamanan na meron tayo, ang girlfriend o boyfriend na meron tayo, lahat ng meron tayo sa mundong ito, galing yun lahat sa Panginoon. Amen. Galing yun lahat sa Lord. Amen? At alam niyo po, ang obedience natin sa Lord, our obedience and worship to God is the only thing na pwede nating mabigay sa Panginoon. Lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito, lahat ng nakikita nyo sa mundong ito, lahat ng yun bigay ng Panginoon sa atin. At ang hinihiling lang ng Panginoon sa iyo at sa akin ay sumunod tayo sa Kanya. At sa pagsunod natin sa Kanya, yun yung act natin ng pag-worship natin sa Panginoon. At yun yung pagpakita natin na mahal natin ang Panginoon. Amen? Yun yung pinaka-the best na pwede natin maibigay sa Lord. Yung sumunod ka sa Kanya. Amen? Ngayon, pag-aaralan natin the importance of obedience to God. Bakit ganun na lang kahalaga ang pagsunod sa Panginoon? Number one, it is God's command. Yun daw ang pinakautos ng Panginoon sa atin. Yun ang pinakautos ng Lord. Bakit niya tayo sinasabihan, anak, sumunod ka sa akin. Kasi gusto ng Panginoon pagpalain ka niya. Gusto ng Panginoon magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Panginoon na i-release niya sa iyo lahat ng pagpapala na inihanda niya para sa iyo. Amen? God is an all-knowing God. Alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. Kasi siya ang may likha sa atin. Alam ng Lord kung ano mas makakabuti at kung ano yung makakasama sa atin. Kaya sinasabi ng Panginoon, anak, gawin mo ito. Kailangan lang matuto tayong pagkatiwalaan ng Panginoon at gawin kung ano yung sinasabi ng Lord kasi lahat ng inuutos ng Panginoon para yun sa ikabubuti natin. Para yun sa ikalalago natin bilang mga anak ng Panginoon. Kahit kailan hindi tayo ipapahamak ng Lord. Kailangan maging assured yung puso natin na sinasabi ng Panginoon, anak, sumunod ka sa akin. Gusto ng Panginoon, kaya kanya sinasabihan kasi ayaw kanyang mapalayo sa kanya. Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw kanya na mahirapan sa mundong ito. Amen? Kaya inuutos yun ng Lord sa atin, hindi yun para sa kanya. Kasi kung susunod man tayo o hindi, mananatili pa rin siya na Diyos at makapangyarihan na Diyos. Pero tayo, pag hindi natin sinunod
inuutos ng Panginoon sa atin, tayo lang din ang kawawa at lugi. Di ba? Tayo lang din ang kawawa at lugi. Kaya tayo inuutosan ng Panginoon na sumunod sa mga inuutos niya para yun sa atin. Kasi ayaw ng Lord na mapahamak tayo. Ayaw ng Panginoon na mapunta tayo ng impyerno. At ayaw ng Lord na ma-curse tayo. Kaya sinasabihan tayo ng Lord, anak, sumunod ka. Alam niyo po, every time na sumusunod tayo sa mga magulang natin, sa mga kabataan dito, yung pagpapala ng Panginoon, yun ang dadaloy sa atin. Kaya sinasabi ng mga magulang natin, anak, gawin mo ito, mag-aral kang mabuti. Kapag ginawa mo yun at nakapagtapos ka ng pag-aaral, at nagawa mo nakatapos ka ng pag-aaral, pag makahanap ka na ng trabaho, sino ang magbibenepisyo din nun? Ikaw lang din. Diba? Every time na sumusunod tayo sa Lord, hindi yun para sa Lord, para yun sa atin. Para yun sa'yo at sa akin. Para matanggap natin yung the best na inilaan ng Panginoon sa atin. And number 2, the importance of obedience to God is to receive God's blessing. Mababasa natin sa Deuteronomy 28 verse 1 to 14, mababasa natin dito sa verse na ito ang iba-ibang klase ng pagpapala na matatanggap natin kung ating susundin ang mga inuutos ng Panginoon sa atin. Di ba? Iba-ibang klase, hindi lang sa pisikal na pagpapala, kundi kasama doon ang spiritual nating pagpapala, ang pinansyal, ang emosyonal, ang lahat ng klase ng blessing na pwede nating matanggap if we obey the Lord. May requirements lagi ang Panginoon. Hindi pwedeng sabihin mo, Lord, pagpalain mo ako, pero wala ka namang ginagawa. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, i-bless mo naman ako, pero hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Paano maibibigay ng Diyos sa'yo yung pagpapalang nararapat para sa'yo kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya? Ang pinaka-requirements ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na Kanyang mga anak para matanggap natin ang pagpapala ng Panginoon is yung sumunod tayo sa Kanya. Gawin natin ang anumang inuutos niya sa atin. Amen? Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng abundant life, ng prosperous life, ng long life, ng masayang buhay. Gusto ng Panginoon ma-enjoy natin lahat ng klase ng pagpapala na inihanda niya para sa atin. Pero bakit hindi natin natatanggap ng buong buo yung pagpapala na yon? Kasi hindi buong buo yung pagsunod natin sa Panginoon. Kasi hindi buong buo yung pag-obey natin sa Lord. Kaya wala tayong totoong joy sa puso natin, totoong peace at totoong love. At hindi nag-overflow ang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Kasi hindi 100% yung pagsunod natin sa Panginoon. Bakit merong mga humaharang dun sa pagpapala natin? Dahil yun sa disobedience natin sa Lord. Amen? Kaya hanapin natin sa puso natin, i-check natin ang puso natin sa mga oras na ito. Baka meron pang mga hindi natin nasusunod, salamat po, na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya hindi natin natatanggap yung pagpapala na yun na gustong i-release ng Panginoon sa atin. Hanapin mo sa puso mo, kapatid. Hanapin mo sa puso mo, mga kabataan, mga nanay. Hanapin natin sa puso natin, meron pa ba akong hindi nasusunod sa Panginoon? At kung meron pa sa mga oras na ito, let us lay all down to the Lord. Na manghingi tayo ng tulong sa Panginoon. Na Lord, tulungan mo ako na masunod ko at magawa ko ang pinapagawa mo sa akin. Amen? Alam niyo po, ang pinakaharang bakit hindi natin nasusunod ang Lord ay ang atin din pong mga sarili. Tayo rin lang ang humaharang bakit hindi natin nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Para masunod natin ang Lord sa buhay natin at magawa natin ang Kanyang mga pinag-uutos sa atin, kailangang mamatay tayo sa laman. Hindi po yung papatayin mo yung laman mo na mamamatay ka na lang. Hindi po. Huwag mong pagbigyan ang anumang gawa ng laman. Dahil lahat po ng gawa ng laman, ito lahat ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Ang laman, gusto niya lang matulog, gusto niya lang mahiga, gusto niya lang manood ng TV, manood ng Netflix. Pero po, ang Espiritu ng Diyos gusto niya na lumapit tayo sa Panginoon. Kaya kailangan labanan natin ang gawa ng laman
ang gawa ng laman sa buhay natin para mabuhay ang Diyos sa buhay natin. Para mabuhay ang Panginoon sa buhay natin. Amen? And number 3, the importance of obedience to God is to be healed. Na ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon, ikaw ay gumaling sa anumang sakit at karamdaman mo. Anumang nararamdaman mo, gusto ng Panginoon, gumaling ka, na ang kagalingan ng Diyos ang dumaloy sa iyo. Sabi sa Exodus chapter 15 verse 26, at sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Egypto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Amen? God is our great healer. Kilala ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Alam ng Lord anuman ang pinagdadaanan natin. Siya ang nagpapagaling sa anumang sakit at karamdaman na meron tayo. Kahit gaano pa ito kalala. Hindi lahat ng sakit ay kayang pagalingin ng doktor o gamot. O ng gamot na iniinom natin. Pero ang Panginoon, kaya niya tayong pagalingin. Gaano man yun kalala, gaano man yun kalala na sakit, kayang pagalingin ng Panginoon na Diyos na pinaglilingkuran natin ang sakit at karamdaman na meron ka. Dahil makapangyarihan siya na Diyos. Amen? Gusto ng Lord na sundin natin siya 100% ng buhay natin. Hindi 50-50 lang. Hindi 50% o kaya hindi 99.9%. Kasi pwede sa 99.9% na yon ng buhay natin, yung 1% doon, pwedeng makapasok ang kaaway para patayin tayo, para sirain ang buhay natin at para pagnakawan tayo. Amen? Nakawin yung magandang kalusugan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi pwedeng sabihin natin sa Lord, Lord, yung 50% sa'yo, pero yung 50% ay akin. Hindi pwede natin sabihin sa Lord, Lord, Monday, Tuesday, Wednesday, ikaw ang maghahari sa buhay ko. Thursday, Friday, Saturday, ako naman ang maghahari sa buhay ko. Kailangan po, kapag ibinigay natin ng totoo ang buhay natin sa Panginoon, 100% na ibigay mo yung buhay mo sa Lord. Huwag kang laban bawi. Na bukas ibibigay mo yung buhay mo, sa susunod na araw hindi na naman. Kailangan maibigay natin ng totoo at buo ang buhay natin sa Panginoon upang matanggap natin ang anumang kagalingan na hinahanap natin. Ang anumang kagalingan na hinahangad ng puso natin. Matanggap natin ang anumang pagpapala na inihanda ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Gusto ng Lord, sundin natin siya 100%. Mahalin natin siya 100% ng buhay natin para ang kagalingan ng Lord ang dumaloy sa atin. Para hindi makapasok ang kaaway sa buhay natin at matanggap natin ng buong buo ang pagpapala ng Panginoon na inilalaan niya para sa atin. Pero bakit marami pa rin ang nagkakasakit at hindi gumagaling? Kasi hindi 100% ang pag-obey nila sa Panginoon. Hindi nila ibinigay ng buong buo ang buhay nila sa Lord. Hindi ang Lord ang totoong naghari sa buhay nila at masunod, kundi ang kanila pa rin mga sarili ang nasunod. Sumunod ka para ang kagalingan ng Panginoon ang dumalog sa iyo. Amen? Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako na anuman ang kanyang sinabi, ito ay gagawin niya. Pangako yun ng Lord sa atin that if we obey Him, healing will flow upon our lives. Life will flow upon each and every one of us. Amen? Dahil pangako yun ng Lord sa Number chapter 23 verse 19. Sabi doon, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao, anumang sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen? Kung ano yung sinabi daw ng Panginoon, yun ay gagawin niya. At alam ko, lahat ng pangako ng Diyos sa buhay natin, ito lahat ay kanyang gagawin at tutuparin if we fully obey the Lord in our lives. Amen? Alam ko, bawat isa sa atin, meron tayong pinanghahawakang pangako ng Diyos. Meron tayong pinanghahawakan na salita ng Diyos na, Lord, alam ko, one day, makikita ko yung sagot na yun. Alam niyo po, ang sagot doon, para makita mo yung sagot doon sa pinag-pray mo,
ibigay mo ng totoo ang buhay mo sa Panginoon. Sumunod ka ng totohanan sa Diyos. Amen? Ngayon, pag-aaralan po natin who obey in the Bible. Sino yung mga taong sumunod doon sa Bible? Number 1, si Abraham. Di ba? Mababasa natin sa Genesis chapter 22 verse 1 to 18. Kung babasahin natin ang kabuuan ng Genesis chapter 22, makikita natin dito yung totaling obedience ni Abraham sa Diyos, na kahit na ito ay napakasakit siguro sa kanya, mahirap, kasi kaisa-isa niyang anak si Isaac, pero di siya nagdalawang isip, hindi siya nagalit o nag-question sa Panginoon, kundi ito pa rin ay ginawa niya ng buong puso. Sinunod niya pa rin ang inuutos ng Lord sa kanya, at dahil sa obedience na yun ni Abraham sa Panginoon, pinagbala siya ng Diyos. Di ba? Kaya siya naging father of all nation. Kaya siya naging friend of God. Di ba? Ang sarap lang ng pakiramdam na kapag merong gagawin ang Panginoon, tatanungin niya sa'yo, anak, ano sa palagay mo, ito yung plano ko. Tapos ikaw, mahalaga sa'yo yung opinion ng Panginoon. If gusto natin na maging friend tayo ng Panginoon at ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa atin katulad ni Abraham, we need to obey the Lord. Amen? Kailangan sundin natin ang Panginoon. Amen? At napaka-importante doon, bakit nasunod ni Abraham ang Panginoon? Kasi kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Gusto ng Panginoon, kilalanin ninyo siya. Gusto ng Panginoon na magbasa tayo ng kanyang mga salita. Kilalanin natin ang Panginoon. Sino siya sa buhay natin? Ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin? Kasi kapag kilala natin ang Panginoon, sino siya sa buhay natin, anumang dumating na sitwasyon, anuman ang dumating na mga problema sa buhay natin, kaya natin yung mapagtagumpayan. Kaya natin yung malagpasan kasi kasama natin ang Panginoon. Alam niyo po, kaya hindi nasusunod ng tao ang Panginoon kasi hindi niya kilala ang Diyos. Gusto ng Lord, maglaan ka ng oras para basahin ang kanyang mga salita. Gusto ng Panginoon, kilalanin mo siya. Di ba katulad sa isang tao, for example, Pastor Christian, tatanungin kita, kung yung tao na yon may lumapit sa iyo, nandun ka kunwari sa bayan, at sinabi niya, Christian, halika, pumunta tayo sa Manila, mamasyal tayo. Hindi mo kilala yung tao na yon, sasama ka ba sa kanya? No. Hindi, di ba? Pero kapag ang mama mo pumunta sa iyo, lumapit sa iyo, sinabi niya, anak, punta tayo sa Manila, mamasyal tayo. Sasama ka ba sa mama mo, Christian? Yes! Bakit? Kasi mama niya yun eh. Alam niya na kahit anong mangyari, hindi siya ipapahamak noon. Pero yung tao na nag-invite kay Christian na hindi niya kilala, hindi niya yung sasamahan kasi baka kapag sumama siya, pwede siyang isalvage doon. Baka pwede siyang kidnapin o punta sa kung anong lugar. Diba? Dahil hindi niya kilala yung tao na yun. Pero nung si mama na niya ang nag-invite sa kanya na pumunta doon, pumunta siya, buong puso siya. Na, sige mapunta tayo doon, di ba? Kasi kilala niya yung mama niya, so ganun din sa Panginoon. Hindi natin maipagkakatiwala ng buong buo ang buhay natin sa Diyos kung hindi natin siya kilala ng totohanan. Hindi natin masusunod ng totohanan ang Panginoon sa buhay natin kung hindi mo siya kilala, kapatid. Hindi mo siya masasabing, Lord, ikaw ang great provider ko, kung hindi mo naman alam sa kanyang mga salita na siya'y nagpro-provide sa lahat ng pangangailangan ng tao. Hindi mo masasabing, Lord, ikaw ang great healer ko, kung hindi mo naman siya kilala na siya ang tagapagpagamot sa lahat ng anumang sakit at karamdaman na meron tayo. So, kailangan kilalanin mo siya. Kaya ini-encourage ko ang bawat kabataan, ang bawat mga nanay at tatay, kilalanin natin ang Panginoon. Basahin natin ang kanyang mga salita. Dahil every time we read the Word of God, yung breath ng Panginoon, yung life na meron ng Lord, yun yung ini-impart ng Panginoon sa iyo at sa akin. We need the Word of God para mabuhay tayo at magtagumpay sa mundo ito. Hindi natin kakayanin ang anumang darating na sitwasyon sa buhay natin kung hindi natin kilala ang Panginoon. Hindi tayo magtatagumpay katulad ni Abraham kung hindi natin kilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin.
So, kailangan natin siyang kilalanin. And number 2, na nag-obey sa Bible, si Noah. Diba? Mababasa natin sa Genesis chapter 6 kung paano si Noah nag-obey sa Panginoon. Diba? Pinagtawanan siya ng lahat ng tao. Pinirsecute siya ng mga tao dahil sa pagsunod niya sa Diyos, sa paggawa niya ng barko, ng ark. Diba? Pinagtawanan siya. Pero, nung dumating yung time na nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng malakas na flood ng bagyo doon sa kanilang lugar, di ba? Sino lang ang naligtas? Si Abraham, si Noah at ang kanyang buong pamilya. Alam niyo po, every time we obey the Lord, hindi lang tayo ang pagpapalain ng Panginoon. Kasama doon ang pamilya mo at pamilya ko. Every time we do the will of God in our lives, hindi lang tayo ang ililigtas ng Panginoon, kundi kasama doon ang pamilya mo at pamilya ko. At alam ko, desire yun ng bawat isa sa atin. Na yung pamilya natin makakilala sa Panginoon at maligtas. Mangyayari lang yun if we totally obey the Lord in our lives. If we totally surrender our lives to God, yun lang ang way para maligtas din sila. Gagawa ang Panginoon ng paraan na sila ay katagpuin at iligtas ng Panginoon. Amen? And number 3, who obey the Bible. In the Bible, si Jesus. Ang Panginoong Jesus. Mababasa natin sa Matthew chapter 26, verse 39 and 42. Sabi dito, lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Verse 42, muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Ang Lord, nung nangyayari ito sa Kanya, tao din siya katulad natin. Nung time na ipapako siya sa krus, tao din ang Panginoon nung time na yun. Nakakaramdam siya ng sakit, ng hirap, ng paghihirap. Hindi siya Diyos nung panahon na yun para wala tayong masumbat sa Kanya. Para wala tayong masabi, ay, kasi Diyos siya, kaya nagawa niya yun. No. Tao din ang Panginoon nung time na yun. Tinanggap niya lahat ng sakit, lahat ng curses, lahat ng hirap para sa iyo at para sa akin. Kaya nga sinabi niya, Lord, kung pwede lang hindi ko itong mapagdaanan. Kung pwede lang hindi ko itong maranasan. Pero hindi yung kalooban ko ang mangyari. Kundi yung kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Amen? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag nating pahintulutan na yung gusto lang natin ang masunod. Kundi ang gawin natin na magawa natin ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Alam nyo ba, every time na hinahampas ang Panginoon, sinasaktan ang Lord, kinukurse ang Panginoon, ikaw at ako ang iniisip niya. Kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya sinabi niya, kaya ko itong pagdadaanan ko itong lahat para maligtas ka at maligtas ako. Kaya wag nating paglaruan ang paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin na magpabanjing-banjing lang tayo, kundi maging seryoso tayo sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Kasi seryoso siya na Diyos nung time na ibinigay niyang buhay niya para sa iyo, para sa akin. Ganun niya tayo kamahal. Ganun tayo kahalaga sa harapan niya. Amen? Kaya ito yung time, ibigay natin ng totoo yung buhay natin sa Panginoon. Sumunod tayo ng totoo sa Lord. Kasi alam niyo po, sa pagsugal natin, sa pagtaya natin ng buhay natin, pag-surrender natin ng totoo sa buhay natin, hindi tayo talo. Walang talo na Kristiyano o tao na ibinigay ang buhay niya sa Panginoon. Walang kahit na sino man na natalunan na ibinigay ang buhay niya sa Lord. Ang ganda nung sinabi ng MC natin kanina, na kapag na kay Kristo ka, siguradong panalo ka. Amen? Kapag nasa Panginoong Jesus ka, ano pa man ang mangyari sa kanan mo, sa kaliwa mo, sa likod mo, sa harapan mo, siguradong magtatagumpay ka. Kasi greater ang Diyos na pinaglilingkuran natin than He that is in the world. Amen? So kailangan lang paghariin natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Yun ang gusto ng Lord. And pag-aaralan
din natin sino yung mga nag-disobey doon sa Bible. Number 1 na makikita natin na example doon is si Adam at saka si Eva. Si Adam at saka si Eva, di ba? Makikita natin doon dahil sa disobedience nila sa Panginoon, kamatayan ang nag-flow sa kanila. Dahil sa hindi nila pagsunod sa Diyos, curse ang nag-flow sa kanila. Di ba? Yung mga sakit, yung mga karamdaman, yun ang nag-flow sa kanila. And number 2, si Jonah, di ba? Dahil sa hindi niya pagsunod totally sa Panginoon, hindi niya natanggap or hindi nahirapan pa siya. Di ba? Tinapon siya doon sa karagatan at kinain siya ng malaking isda dahil sa hindi niya pag-obey sa Panginoon. So naranasan niya pa yung grabing hirap kaya bago siya sumunod sa Panginoon. Ang tanong ko lang, bakit gusto pa nating maranasan yung grabing hirap? Kung pwede naman nating sundin na kaagad ang Panginoon para matanggap natin ang pagpapala ng Diyos. Amen? At doon, number 3, si Achan. Mababasa natin sa Joshua chapter 11. Dito yung story kung saan inutusan ng Panginoon sila Joshua na makipaglaban doon sa isang tribes or isang lugar na makipag-war sila. At sinabi ng Panginoon na wala silang kukunin anumang pagpapala sa lugar na yon o anumang mga kayamanan sa lugar na yon. Pero dahil si Achan nasilaw siya sa mga kayamanan o sa magagandang painting o cloth doon, mga tela doon sa place kung saan sila nanalo, tinago niya yon, ninakaw niya yung mga cloths na yon, yung mga kayamanan na yon, at inilagay niya yon doon sa kanilang tent. At dahil sa disobedience ni Achan, alam niyo po ang nangyari? Nabuksan ang lupa at nilamon sila ng buhay ng kanyang buong pamilya. So every time pala that we disobey the Lord, hindi natin sinusunod ang Panginoon sa buhay natin, kasama doon ang pamilya natin na naka-curse. Kasama sila doon, magiging part sila doon sa sumpa na mararanasan na ibibigay ng Panginoon. Kaya dapat maging maingat tayo. Maging wise tayo sa anumang gagawin natin. Amen? Sabi doon sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng lupa. Sabi sa salita ng Panginoon, it is better to obey than sacrifice. Amen? Mas kinalulugdan ng Panginoon ang pagsunod sa Kanya kaysa ang magsakripisyo tayo. Kaya nga, ang Lord pumunta dito sa lupa, napako sa krus ng Kalbaryo, at ano ang huling sinabi ng Panginoon bago siya mamatay? It is done. It is finished. Tapos na daw ang paghihirap. Tapos na daw ang pagsasakripisyo kasi natapos na yun ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano na lang ang kailangan nating gawin? Sumunod sa Panginoon. Amen? Pero bakit mas pinipili nating magsakripisyo? Mas gusto nating magsakripisyo. Kasi sinasabi, alam niyo po, every time nagsasacrifice tayo, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, kulang pa yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya magsasakripisyo pa ako, Lord. Kasi kailangan pa to. Pero alam niyo po ang gusto ng Panginoon. Mas mahalaga sa Diyos ang pagsunod mo sa Kanya. Kasi sa pagsunod mo sa Kanya, hindi mo na kailangang magsakripisyo. Amen? At doon sa pagsunod natin sa Kanya, doon natin napapadama sa Panginoon yung pag-ibig natin sa Kanya. Tayo po ang magdidesisyon at mamimili. Ano ang pipiliin natin? Pagpapala ba or curse ba? Diba? Every time we obey, if we want blessing, we need to obey all the commands of the Lord in our lives. Kung gusto natin na pagpalain tayo ng Panginoon, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Amen? Our obedience to God brings us to heaven. Yung pagsunod daw natin sa Panginoon, yun ang magdadala sa atin sa langit. Yung pagsunod natin sa Panginoon, yun ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Yung pagsunod natin sa Panginoon, yun yung magbibigay ng buhay sa iyo at sa akin. Yung pagsunod natin sa Lord, yun yung magpapagaling sa anumang sakit at karamdaman na meron tayo. Yung pagsunod natin sa Panginoon, yun ang magbibigay sa atin ng breakthrough. Amen? At victory sa buhay natin.
disobedience to God brings us to hell. Yun ang magdadala sa atin sa impyerno. Yun ang magiging dahilan sa hindi natin pagsunod sa Diyos na magkakaroon tayo ng sakit at karamdaman. Yun ang magiging dahilan sa disobedience natin sa Lord na mamamatay tayo. Yun ang magiging dahilan, yung disobedience natin sa Panginoon, na hindi natin matatanggap ang anumang pagpapala ng Diyos, kundi curse ang dadaloy sa buhay natin. Tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, sino dito ang may gusto ng pagpapala ng Panginoon? Amen. Bawat isa sa atin, wala pong tao na matino na magsasabi gusto niyang masumpa siya. Di ba? Wala pong taong matino na magsasabi na sumpa ang gusto ko. Gusto ko na masumpa ako ng Panginoon. Wala pong magsasabi ng ganun. Lahat tayo, desire natin na pagpalain tayo ng Panginoon. Lahat tayo, gusto natin ng pagpapala ng Diyos, yun ang rumagasa at dumaloy sa buhay natin. Amen? Nandito na po tayo ngayon sa last days. Malapit na pong dumating ang Panginoon. At gusto ng Panginoon na mamili tayo. Ano yung gusto natin? Pagpapala ba o sumpa sa buhay natin? Sa mga oras na ito, naririto ang Panginoon. Ipikit po natin yung mga mata natin. Nandito ang Panginoon ngayon.